Kumusta mga beshi? Ito nga pala yung second day namin sa Turkey. Ako ang naunang nagising sa araw na yan at nakita ko nga na makulimlim, umulan pala sa gabi. At dahil nga bato yung mga bahay nila dito sa Cappadocia ay hindi namin naramdaman. Hindi namin narinig na umulan kinagabihan. At nag-breakfast na nga kami ni Angela at syempre dahil Girl Scout ako, may mga dala akong mga cup noodles. At pagkatapos nga naming mag-prepare ay sinundo na kami ng tour na ibinook namin online. At ang una nga naming pinuntahan ay itong underground city dito sa Cappadocia. At yan yung aming tour guide, binibriefing na niya kami at tinanong kung meron daw kaming claustrophobia or baka may high blood pressure. Kasi daw natitrigger yung mga condition na yon kapag ka nasa loob ka ng kuweba. At yan nga mga beshi, pumasok na nga kami dito sa kuweba at meron nga kaming nakitang pusa. By the way, dito pala sa Turkey ay mahilig sila sa mga aso at pusa, kaya makikita ninyo sa mga videos ko na maraming mga pusa na mga mababait. At ito, pumasok na kami ni Angela dito sa isang compartment ba ang tawag dito? sa kuweba. Ito yung mga kasama namin, puros nga sila mga teenagers, kami yata yung parang tita nila ni Angela. Napakaganda nga ng pinuntahan namin ito at nakaka-amaze dito pala tumira yung mga tao, kauna-unahang mga tao noon. Sabi nga ng tour guide namin ay gumagawa na rin sila ng mga wines dito sa loob noon. At habang nasa loob nga kami ay parang dumadami na rin yung mga ibang grupo ng mga turista. Meron pang mga matatanda, ang dami nila. Sabi ko nga kay Angela, ganun pa rin kaya kami kapag tumanda na magtutour pa rin? Kaya pa rin kaya ng tuhod? At yan, pumasok na naman kami sa isang parte ng underground city. At yan nga, dumadami na yung mga iba pang mga turista. Naging negative nga yung pag-iisip ko. Sabi ko, paano kaya kung may mangyari dito? Tapos crowded na kami, ang hirap lumabas kasi masikip yung mga labasan. Kailangan mo pa talagang yumuko para makapasok ka. Paano na lang yung mga malalaki ang katawan? Buti na lang medium size pa ako. Char! Meron ngang part ng museum na parang naligaw kami, kaya grabe yung kaba ko mga beshi. At pagkatapos niyan ay pumunta kami dito sa paggawaan ng ceramics dito sa Cappadocia. Parang vegan feels lang mga beshi, feeling ko parang nasa Ilocos ako. At yan nga tinuturuan kami ng lalaki kung paano gumawa ng kanilang mga designs dito sa kanilang paggawaan. At namimigay pa nga sila dito ng libreng Turkish tea or coffee. At yan yung isang kasama namin, nag-try siyang gumawa. Pagkatapos ay naglibot-libot kami ni Angela dito sa kanilang shop. So dito ka makakabili ng mga iba't ibang mga gawa nila mga beshi. Merong mga mahal, merong mga mura. Gusto ko sanang mag-uwi, lalo na yung mga may design na pusa. Kaso lang natatakot ako baka mabasag din siya sa aking maleta. At palabas na nga kami dyan ni Angela mga beshi ko. At meron pa nga kaming binili na keychain na parehas kami na merong evil eye design. Ganyan kasi yung sikat na mga designs dito sa Turkey. At pagkatapos ay pumunta kami dito sa Devrent Valley. Tinatawag din itong Imagination Valley. Bakit nga naman siya tatawagin na Imagination Valley? Kasi napakaraming mga stone formations na iba't iba yung mai-imagine mo. O wag kayong mag-i-imagine ng iba dyan. Nakita nyo ba yung aso kanina? Ang daming ganun sa Turkey mga beshi. Tapos meron silang parang nakalagay sa tenga nila. Siguro para ma-detect kung saan sila napunta. At yan nga, itatry ko ring umakyat dito. Ang hirap pala pag mabigat ang katawan mo mga beshi. Promise, magpapapayat na ako. At parehas na nga kaming umakyat ni Angela mga beshi. Ang ganda-ganda talaga dito. Yung panahon malamig kasi medyo umaambon-ambon sa time na yan. Parang titigil and then uulan and then aambon ulit. Pero buti na lang nung nandyan kami sa Imagination Valley, tumigil yung ulan kaya hindi madulas. At ang saya-saya nga namin ni Angela. Kapag ka umakyat ka dito, mas marami ka pang makikitang mga stone formations mga beshi. At gaya nga ng sabi ko kanina, dyan sa tour namin, mga teenagers, or basta mga bata pa yung mga kasama namin, mga around 24, 25, ganun yung mga age nila.
Tapos kami ni Angela yung pinaka-Jotanders. Kasi actually nahanap namin yung tour na yan na sa mas murang halaga. Kasi yung iba mga worth $100, mga ganon, 150. Pero nakahanap ko lang yan ng $25 mga beshi. Kaya siguro yung mga kasama namin ay mga bata. Mga nagbabudget din katulad namin. Pero masaya naman mga beshi kasi napaka bait din ng aming tour guide at saka marami siyang informations na binibigay. Tapos meron kang option kung papasok ka sa mga museums. Syempre magbabayad ka. So hindi ka naman niya pipilitin kung gusto mo or hindi. Pero masaya naman mga beshi kasi yung ibang mga pinuntahan namin, kahit sa labas ka lang magpunta, ay marami ng mga views na magaganda. At pumunta nga kami dito sa may pasabag na tinatawag nila. At may mga pusa ulit mga beshi. Pero hindi na kami pumasok dyan kasi parang parehas lang naman yung makikita mo. At saka medyo umaambon-ambon mga beshi. At naglibot-libot na nga lang kami dito ni Angela. Tapos meron kami ulit nakitang shop. At bumili kami ulit ng mga ref magnets at saka keychains na pampasalubong mga beshi. At diba, tingnan nyo, maraming mga taong naglalakad dyan. Kaso lang may bayad ulit. At tumingin-tingin kami ulit ni Angela dito sa isang shop. And kung makikita ninyo, maraming mga designs na hot air balloon. Kasi dito talaga yung part ng Turkey kung saan nag-o-offer sila ng hot air balloon ride. Pero syempre medyo mahal. At sa time na yan, hindi kami nakapag-try dahil wala nga kami. Kulang ang budget and of course, buti na lang umuulan. May excuse. At pagkatapos nga ng aming pamamasyal, ay nag-buffet kami dito sa isang restaurant dito sa Cappadocia, ang Avanos Restaurant. Syempre dito na lang kami nag-spend ng pera mga beshi dahil gustong-gusto nga namin kumakain ng mga iba't ibang foods. Sobrang na-enjoy nga namin ito ni Angela. Tapos alam nyo ba yung mga sweets nila dito, hindi siya masyadong matatamis mga beshi, kaya kahit kain ka ng kain. At pagkatapos nga naming mag-lunch, ay pumunta kami dito sa Gurim Open Air Museum. At dito, binigyan kami ulit ng option ng aming tour guide kung gusto naming pumasok. Kasi sa loob ng Gurim Open Air Museum ay merong bayad. Tapos briefing niya kami na hindi rin kami pwedeng magpicture sa loob kasi parang preserve nila. Kasi parang mga simbahan yata yung nasa loob. So, dito na lang kami sa labas kasi maganda naman yung view mga beshi. Umakyat kami dyan sa may hagdan at ito nga yung aming mga makikitang mga views. Parang mga kuweba na ginawang mga bahay siguro noon ng mga kauna-unahang mga tao dito sa Cappadocia. Noong paakyat nga kami dyan mga beshi ay medyo umaambon-ambon na. Pero go pa rin kami na Angela, syempre sulitin namin nandito na kami sa Turkey eh. Alam nyo ba mga beshi, nung pumunta ulit kami ng Armenia, ay ganito rin, maulan din. Tapos nag-i-snow. So hindi ko alam mga beshi, parang hinahabol yata kami ng ulan. Char! Umakyat pa nga kami mga beshi sa mas mataas na part ng bundok para mas makita namin yung Cappadocia. Diba? Yung kabuuan ng Cappadocia. At ang ganda-ganda nga mga beshi. Medyo malamig pero okay lang, sulit pa rin naman. Actually, pagod na yung paa ko dyan. Pero may mga nakita akong mga nakabaston. Tapos may mga turista pa na may mga dalang mga baby. Tapos inakyat nila yung mga strollers ng mga baby. So why not coconut, diba? I-try natin habang bata pa tayo. At kaya pa ng mga paa. At sa sobrang bait ng aming tour guide at kinoconsider nga niya yung aming budget, dinala niya kami sa isang magandang spot dito sa Cappadocia. So yung likod namin ay parang castle yan mga beshi. May mga bintana nga yan mga beshi. I wonder kung ano yung nasa loob niyan. Pero hindi na kami pumasok kasi alam nyo natatakot din ako sa loob ng kuweba. At yan pa ang ganda-ganda ng mga views dyan. Alam nyo ba dito napakapayapa mga beshi? Parang alas 7 pa nga lang ng gabi. Wala nang masyadong nag-iingay dito sa Cappadocia. At ito nga pala yung last na part na pinuntahan namin mga beshi. Tignan nyo naman yung pangalan ng market. Pero actually ang binibenta nila dyan is yung mga dried fruits and nuts.
mga ganun. Tapos, maraming mga kalapati dito. Sabi nila noong unang panahon, ginagawa nilang messenger itong mga kalapati. Tapos pwede kang magpakain ng mga kalapati pero syempre may bayad. At yan nga, nakita ulit namin itong mga evil eye. Ang dami-dami nila ulit mga beshi. At dito nga sa part na to ay mas makikita mo yung mga magagandang stone formations mga beshi. Pwede ka ulit bumaba dyan pero napagod na ako mga beshi. Masakit na yung aking paa. At saka umaambon-ambon kasi. Masyado nang malamig. Baka magkasakit kami ni Angela. Kaya yun, dito na lang kami sa taas. In fairness, sa binayaran naming $25 ay marami na rin kaming napuntahan. At meron ding mga shops ulit dito. Pero syempre parang halos pare-parehas lang din yung mga binibenta nila. At sa opposite nga nun mga beshi, tumawid lang kami. Tapos pumunta kami dito sa paggawaan nila ng mga jewelries. So mga authentic na mga Turkish stones and gems ang mga ginagawa nila dito mga beshi. At tinuturoan nga kami ng babae na to kung papaano tumingin ng isang authentic or legit na stones dito sa Turkey. At pagkatapos nga niya kaming turuan ay umakyat na nga kami dito sa talagang stores ng kanilang mga jewelries. At yan nga mga beshi, ang dami-dami. May mga mahal, may mga mura. Pero syempre, hindi kami bumili mga beshi. At nung maihatid na nga kami ng aming driver, malapit dito sa aming hotel, ay napagdesisyonan naming mamasyal muna mga beshi. Kasi meron palang magandang park dito sa may malapit namin mga beshi. Meron pa nga itong Blue Bridge na tinatawag nila. Medyo mahaba-haba din itong hanging bridge na to. Tapos marami kang mga makikitang mga ganyan. Hindi ko alam, pato ba yan mga beshi? Basta maganda yung place mga beshi ko. Dito ko nga na-realize ng dami-dami palang mga turista dito. Kasi mga beshi, dahil nga medyo malayo ito, akala ko kaunti lang kami. Pero habang naglalakad, ang dami-dami ding mga iba't ibang lahi ng mga turista kaming nakikita. Marami kaming mga Briton, mga Spanish-speaking na mga turista na nakikita dito sa Turkey mga beshi. Gaya nga ng sabi ko mga beshi, yung gabi bago nitong pamamasyal namin, ay naglakad-lakad kami ni Angela sa kanilang community. So, masyadong tahimik. Actually, siguro yung mga locals, tulog na sila. Parang yung mga active na lang or yung mga gising pa is yung mga nagbibenta sa mga shops. Pero sobrang safe naman mga beshi, napakapayapa nila. At saka okay lang mga beshi kasi may mga ibang turista pa rin namang naglalakad na kasama namin. Ang ganda at ang linis ng kanilang mga parks dito sa Cappadocia. Isa na namang mabait na pusa ang nakita namin. At alam nyo ba mga beshi, pagkakita niya sa amin ay talagang sinusundan na niya kami. Ang mga pusa at aso nga talaga dito sa Turkey ay talagang binibigyan nila ng importansya mga beshi. Kaya kung makikita ninyo, yung mga karamihan ng mga pusa at aso ay hindi sila aggressive. Talagang sanay sila sa mga tao. Kung pwede lang iuwi ko na tong si collar cat ay iuwi ko na. At nung napagod na nga kami at nagutom, ay bumalik kami doon sa restaurant na pinuntahan namin nung nakaraang gabi. At syempre, meron ulit libreng Turkish tea, mga beshi. Alam nyo ba, itong Turkish tea nila dito, kapag umiinom kami ni Angela, parang diretso kami agad sa CR. Which is good naman. 'Di ba? Anyways, ito yung aming mga in-order ulit. Para siyang shawarma plate lang mga beshi kasi parang busog na busog pa kami sa buffet na pinuntahan namin noong lunchtime. And nagbigay ulit sila ng libreng